Nasagip ng mga napadaang sundalo ang isang batang babae mula sa pagkalunod sa Bulacan. Ang aktwal na pagsalba sa pagsaksi ni Mark Salazar. Mabilis na umaksyon ang dalawang sundalo nang madaanan ng isang batang babae na nasa puntong nalulunod na sa Madlum River ng San Miguel, Bulacan itong linggo. Hindi pong marunong maglangoy. Yung pong pinapaliguan nila hanggang dito lang. Nakarating daw po dun sa malalim. Nasa tamang lugar man, oras ang hinabol ng dalawa lalo't masama na ang lagay ng bata. No signs of breathing, wala na po siyang pulse, tapos unconscious po siya kasi nakita ko po na itim na po talaga yung kanyang labi po. Oo. Tapos namuti na po yung mata, kaya hindi na po ako nagdalawang isip na isagawa po yung CPR kasi para ma-recover lang po siya. Pero hindi sumuko si Private First Class JP Navales at Corporal Gestoni Dalman. Inabot pa nila ng 10 minuto ang CPR ni Navales bago nakitaan ng pag-asa ang bata. Bali, nung nakita ko po na pumitik na po yung kamay, sabi ko, may pag-asa pa po ito. Kaya tinuloy-tuloy ko na po. Bago po kami umalis sa lugar is, yung bata po is, ano na po siya, conscious na at pina-recover na po siya. Dinala sa ospital. Dinala muna sa Military Infirmary ng Camp Texon ang bata bago inilipat sa District Hospital sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang sabi po, maayos na raw. Inano pa nga, in-x-ray pa raw. Namutla raw yung baga. Kaya lang, hindi pa maalis yung tubo niya sa tiyan. At saka sa bibig. Meron pa raw sa ilong para raw maalis yung, maalis daw yung tubig. Kung hindi na isalba ng CPR ang bata, dagdag siya sa sinasabing 9 na Pilipino ang nalulunod kada araw. Ayon sa GMA News Research, noong 2020 to 2024, umabot sa halos 15,000 ang namatay sa lunod sa bansa. Ang madalas na dahilan, kawalan ng adult supervision o bantay na nakatatanda. Huwag pabayaan maligo sir ng mag-isa sir. Dapat dapat may kasama. Samahan talaga sir. Sinasabi ko nga sa kanila, pagka kayo inayang maliligo, huwag kayong sasama at hindi namin alam. Puro apo ko po yung nandito, hindi alam yung mga magulang nila. Opo. Kung may nalunod, mahalagang may marunong ng CPR. Idinemo ni Navales kung paano ito gawin. Mahalagang alam mo ang spot sa dibdib na bubombahin. Sa may gitna po ng bali po, ito po yung imaginary nipple line po sa center niya po. Okay. Ito. Okay. Then, dapat nakalock po yung kamay. Bali, 30 po na... 30. Yes po, 30 po na compression. Then, dalawang buga. Yes po, 4-5 cycle po. Sa mga komunidad naman, ang tagubilin ng Department of Health, lagyan ng barrier ang mga tubigang pwedeng makalunod. Ituro ang basic swimming at water safety sa mga eskwelahan at palawakin ang pagtuturo ng CPR. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng COMELEC ang hiling ng DSWD na huwag isama sa election ban ang pamamahagi ng 12.6 billion pesos na ayuda sa ilalim ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ang kay COMELEC Chairperson George Garcia, dagdag yan sa ayudang nauna nang binigyan ng exemption na nagkakahalaga ng mahigit 800 milyong piso. Kahapon, ipinasa ng DSWD sa COMELEC ang mga panuntunan sa pamamahagi ng AKAP. Sa ilalim nito, bawal sumama sa pamamahagi ng AKAP ang mga politiko at bawal ding i-display ang mga poster, banner o anumang gamit na may kinalaman sa politiko. At sa COMELEC, iniiwasan nilang maabuso ang pondo ng gobyerno at magamit sa pangangampanya. Nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Sa gitna po yan ng inilunsad na People's Impeachment Movement ng ilang grupo na layong makakalap ng 1 milyong pirma para pasimulan agad ang paglilitis. Sabi ni Escudero, walang dami ng pirma ang makakakumbinsi sa kanya na i-convene ang impeachment court habang naka-recess ang Kongreso. Hindi rin anya maaring baluktutin ang batas. Hindi anya dapat sumunod sa dikta ng sino man dahil lang sa kanilang sariling kagustuhan, pagkiling at pagmamadali sa proseso ng impeachment.
Sa Hulyo pa, balak simula ng paglilitis sa Vice Presidente base sa inilabas na impeachment calendar ng Senado. Simula na ng 40 araw na Lenten season sa paggunita ng Ash Wednesday ngayong araw. Nagpaalala ang Simbahang Katolika kung paano mas maging makabuluhan ang panahon ng Kwaresma. Saksi si Jamie Santos. Hudyat ng Kwaresma ang Ash Wednesday. Sa araw na ito, tinatanggap ng mga mananampalataya ang abo sa kanilang noo na nagmula sa sinunog na palaspas bilang simbolo ng pagpapakumbaba, pagsisisi at pag-alala na tayo ay mula sa alabok at sa alabok din babalik. Tradisyon tuwing Lenten season ang pag-aayuno o fasting at pangingilin o abstinence. Ang pag-aayuno ay ang pagkain lamang ng isang full meal, mapaalmusal, tanghalian o hapunan at pagkain ng 2 maliliit na meal. Ginagawa ito tuwing Ash Wednesday at Biyernes Santo. Ang mga nasa edad 18 to 59 kinakailangan mag-ayuno. Ang pangingilin o abstinence naman ay hindi pagkain ng karne. Isinasagawa ito tuwing Ash Wednesday, Biyernes Santo at lahat ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ang mga nasa edad 14 pataas ay dapat nangingilin. Pero ang may mga malubhang karamdaman, ang mga senior citizen at nagdadalang tao ay maaring hindi isagawa ito. Na kaya tayo nag-aayuno para ipaunawa sa ating mga sarili na maliban pa doon sa mga pagkain na mahalaga sa ating buhay, kailangan natin itong panandaliang bawasan, talikuran para mabigyang diin at pansin yung relasyon natin sa ating Panginoon, yung spiritual na nourishment natin. Para mas maging makabuluhan ang mga natipid sa pag-aayuno, maaari itong i-donate sa mga nangangailangan. Kailangang laging nakaugnay ano yung pananagutan din natin sa ating kapwa. At yun yung ating pagsusumikap na makatulong sa mga dukha, makapagbigay ng kaginhawahan lalo't higit doon sa mga mas nangangailangan. Ilang mananampalatayang Katoliko ang nakausap namin kanina sa Baclaran Church. Parang sacrifice nyo po, dahil si Lord po nag-sacrifice para sa atin. Bilang pakikiisa sa kanyang sakripisyong ginawa sa atin. Para po pagpapatawad sa mga taong nagawa natin ng kasalanan o yung mga taong may kasalanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Tiniyak ng Bureau of Immigration na ibibigay ang mga impormasyong hinihingi ng Senado sa loob ng 15-day ultimatum ni Senadora Risa Ontiveros. Kagnayan ng mga puna sa BI kahapon sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice dahil sa hindi pa rin kumpletong report tungkol sa pagtakas ni Alice Guo, ang tila pabayang deportation sa ilang naarestong Chino sa bansa, at hindi malinaw na kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Commissioner Viado nangako po na bibigyan ng impormasyon ng Senado immediately within the time na hinihingi. Tayo naman po ay transparent and we're making sure po that lahat po nitong mga concerns na ito ay na-address appropriately. Inflation rate nitong Pebrero bahagyang bumaba. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumagal ang pagmahal ng bilihin at serbisyo sa 2.1% kumpara noong Enero na 2.9%. Nakaapekto rito ang pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel, kuryente, gayon din ang mas mabilis na pagmura ng presyo ng bigas. Sa kabila niyan, nananatiling mataas naman ang presyo ng ilang gulay at karning baboy. Bukas, nakatakdang makipagpulong ang Department of Agriculture sa mga pork traders at retailers para sa posibleng pagpapatupad ng maximum SRP sa karne ng baboy. AFP Western Command nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre nang walang paghaharang mula sa China. Sa video ng AFP, kitang dumadaong ang supply ship na MV Lapu-Lapu sa Ayungin Shoal habang nakabantay naman sa gilid nito ang isang maliit na fast craft. Namataan din ng ilang Chinese vessels sa gitna ng misyon pero hindi sila lumapit o nakialam. Dahil dito matagumpay na nakapaghatid ng supplies at nakapagpalit ng sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, ito na ang pang-anim na rotation and reprovisioning mission mula noong Hulyo na hindi hinarang o ginipit ng China. Ayon sa China Coast Guard, pinayagan umano ng China na makapaghatid ang civilian ship ng Pilipinas ng supply sa BRP Sierra Madre. Sinupervise umano nila ang proseso ng resupply mission. Paglilinaw naman ng AFP, hindi kailangang humingi ng permiso ng Pilipinas sa China para magsagawa ng RORE mission. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi.
68 araw bagong eleksyon 2025, muling nag-ikot ang mga kandidato sa pagkasenador para ilatag ang kanilang mga plano para sa iba't ibang sektor. Ating saksihan. Nakipagdialogo si Leody de Guzman sa mga residente ng Josefina, Zamboanga del Sur. Kasama niya si Luke Espiritu na tinalakay ang pagprotekta sa kalikasan laban sa pagmimina. Diniin ni Senador Bongo sa mga opisyal na protektahan ang taong bayan. Kahalagahan ng papel ng barangay officials ang binigyang pansin ni Amy Marcos. Habang suporta at proteksyon naman sa kanila ang sinulong ni Manny Pacquiao. Paglilingkod na may integridad ang diniin ni Ariel Quirubin sa pagbisita sa Maynila. Pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda ang pinangako ni Tito Soto sa Capiz. Nagpaalala si Senador Francis Tolentino na huwag maniwala sa fake news. Benepisyo para sa barangay workers ang sinulong ni Camille Villar sa Cebu City. Habang pag-alis naman sa VAT sa kuryente ang tinalakay ni Benhur Abalos. Suporta sa vendors at maliliit na negosyo ang pinangako ni Bam Aquino sa Pangasinan. Pagprotekta sa maliliit na mangingisda ang sinulong ni Ronel Arambulo sa Iloilo. Dagdag pondo sa mga paaralan ang binahagi ni Franz Castro sa pag-iikot sa Aklan. Pagsuporta sa women empowerment ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.